sapagkat nagbilahan kami at nakapag-share ako ng konti doon sa bagay na yan. Ako ay malungkot din dahil nahiya din yung iba mga bata. Ako din nahiya. Makipag-sit up, makipag-sharing yun sa ano. So, hopefully, mga susunod na mga araw, ano natin yun, no? Kasama natin yun. Nahiya ako, nawalan din ako ng power para bayahin talaga ako eh. Nandun pinahiyain ko eh. So, hindi pa nawala yung hiya ko eh. Siguro pag wala na akong hiya. Kahit ka sa pagkain, ayaw ko talaga pag mga ganang okasyon eh. Ayaw ko talaga kumain pag mga ganyan. So, kumain talaga ako kasi nakikita nila kung hindi ako kumain baka magtampo. So yung message nila, actually, maganda kasi binuksan nila yung unity, yung Ephesians chapter 3. This one. Yung Bible. Yung Ephesians chapter 4, verse 13. No? Sinabi ni, ni Pastor, yung unity, kailangan magkaroon ng Brother Ray. Okay, basahin natin. Pero ito na ba yung ano mo? Ito na ba yung chronicles ko? O iba yung magiging chronicles ko? Ha? Ha? Kasi gusto ko kay Amos eh. Amos, okay, chronicle yan. Ha? Ibang, kahit sinong end time. Basta end time kasi. Okay, kay Amos na lang tayo. Ay, ano bang pamagat nun? Kevin Howard. Ang pamagat nito, they pronounce the announcement, a false announcement, it would be here. Ibig sabihin nito, yung announcement ni Pablo ay magaganap, mangyayari. Ano itong mga bagay na mangyayari? Ito, start na, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 51. 1 Corinthians chapter 50, pwede ko, sino pwede magbasa? O, sister, ay, brother, ano? Wala kang Bible? Sino may Bible? Yeah, ito Bible daw. Yeah, basahin mo yung verse, 51. Ito yung announcement, paalala o paghahayag ni Pablo na ito ang mangyayari sa huling mga araw. Ito yung patungkol sa bride, the Lamb's wife. 1551. 1551. Oo. 1551. Okay? Narinig niyo mga kapatid? So, it is my announcement of Paul. Sabi niya, behold, I show you a mystery. Sino yung word na I? Si Pablo. At ipapakita niya yung hiwaga. Anong hiwaga? That we should not all sleep. Ang sabi niya, hindi tayo lahat ay mga tutulog. But we shall all be changed. Pero bago mangyayari ito, sabi niya, bago mangyari yan, mayroong susuguin ng Diyos para ikaw ay magbago. So, sa 52, sabi nga, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound. Itong last trump na to, yung tinutukoy dito, yung announcement, that this body of immortality or immortal will be changed to immortality. Sabi nga, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, itong verse na to, nakikinig pa kayo mga kapatid? Amen! Nandyan pa kayo? Amen! Amen. So, hopefully na nandyan pa kayo. Amen! So, nung nakikita ito ni Pablo, kasi ang unang pangangaral ni Pablo ay patungkol sa resurrection. Do you believe? Patungkol sa resurrection. Kung walang pagkabuhay na maguli,
saysay ang kanyang pinapangaral. Yun yung unang ano niya, patungkol sa pagkabuhay uli ni Jesus Christ. Pero after that, nagbago yung pananaw ni Pablo. Nakikita niya yung revelation. Yung revelation na to ay hindi galing sa tao, kundi galing kay Kristo na pinahayag kay Pablo. So, ay inano niya dito yung chapter ng John chapter 21. Isiningit ni Binhomard. Tingnan natin Ito ay related din doon sa ministry din natin. No? Ministry natin na kung saan pinagkatiwala ng Panginoon ay binigay sa ating lingkod. John 21. Verse 1 although hanggang hanggang 12. Okay? Sundan ninyo. Ayan. After these things, Jesus showed himself again to the disciple at the sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. Ito ay pangatlong pagpapakita ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Verse 2. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the son of Zebedee, the two others of his disciples. Verse 3. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They said to him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. Wala silang nakita, wala silang nakuha. Verse 5. Then Jesus said unto them, children, but when the morning was now come, Jesus is gone to the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Hindi nila kilala. Bagamat si Kristo yung nakatayo sa kanila. O, sino nagsabi at sino ang nagpakilala sa kanila? Then Jesus said unto them, children, you have enemy? Naghahanap ng pagkain. Nagtatanong si Kristo. Ha? O glorify ba natin nangingi pa rin ng pagkain? O gusto kumain? Ayan na. Kaya nga tayo, nagkakaisa tayo doon sa pagkain. Ano saan yung pagkain, nandun tayo eh. Diba? So, may pagkain kayo, doon tayo nagkakaisa. Mas ka, natutuwa lang kayo. Sabi ni Jesus Christ, said unto them, children, have you not enemy? May dala ba kayong pagkain? And he answered them, no. Wala kayong dalang pagkain. Dapat may dala kayong pagkain. Ha? Ito. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. No. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Amen? Nung kinast out yung net, hindi na nila mahina dahil sa sobra ng dami. Ha? Sa sobra ng dami. Kaya tayo isang disciple, hindi naman pinangalanan. Brother Francis, sagutin mo ito mamaya. Therefore, that disciple whom Jesus loved said unto Peter, yung isang disipulo na nagsabi kay Pedro, sabi niya, it is the Lord. Yan. Hindi sinabi kung sinong disipulo niya sa tatlong pinangalanan kanina. Sinabi ng disipulo, whom Jesus loved said unto Peter, it is the Lord. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Nung nalaman ni Pedro, ibig sabihin, disipulo na sila, siya ni Kristo, hindi niya pakilala kung andyan na si Kristo. Oy, ito. Baka man yan, may Kristo dyan, hindi niyo kilala. Ha? Dumating na pala si Kristo, hindi niyo kilala. Kasi kasama, glorified body niya. Glorified body ko. Oo. Ito niya. Ang sabi ng isa yung disciple, hindi nila malalaman na si Jesus Christ yan kung walang naggulong. Sinabi niya, si Jesus Christ yan. Ano yung yan?
Siyempre, si Pedro, may damit siya ng pangisda. Hinubad niya yun. Nung hinubad niya, tumalon sa dagat. Ano nangyari sa'yo? Kung sa atin lang, kung kasama natin, bakit tumalon yung nangyari sa'yo? Ang dami yung isda. Ang natatawa dito, nasa explanation kay ano eh. Ito And the other disciple came in a little ship, for they were not far from land, but as were 200 cubits, dragging the net with fishes. Pataas. Jesus said unto them, bring up the fish which ye have now caught. Ibig sabihin na nakuha. Ang interpretation niya dito, ang sabi niya, dalhin niyo lahat ng isda na inyong nakuha. Walang pinipili, ang sabi ni Pinuward, walang pinipili kung sinong may dala sinong nagbigay ng isda, sinong may dala ng isda. Ang sabi niya pa dito, hindi niya na tinanong kung kaninong pastor galing yung kanyang mensahe. Kanino galing yan? Pag hindi galing sa pastor niya, huwag yung tanggapin. Alam niyo yung ano? Parang yung openness ni Pinuward nandito. No? Na walang division. Yung pinod niya yung 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi niya, ito babasahin mo na lang. Huwag mong walain yan ha. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi niya, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same things, that there be no division among you, but ye be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. So yun yung inano ni hindi ka namimili. Kung kanino galing, ibig sabihin, ang bawat isa mayroong access para hando o magbigay ng isda. Yung isda ito, yung revelation o may pahayag, interpretation dito. Sabi niya, 1 Corinthians 1. Kanina. Ito Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, 150 and 3, and for all there was so many, yet was not the net broken. Verse 12. Jesus said unto them, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou? Knowing that it was the Lord. So, si Jesus Christ nag-iimbita na ang bawat isa sa atin ay mayroong participation. Ha? Nakita nyo? Ang ibig sabihin lang dito, ang sabi ni Pinuward, yung kalagayan ni Kristo, siya ay nag-iimbita na walang sino man siyang tinitingnan kung saan kagaling. Ang kailangan lang dito, mayroong kang participation para ano ng isda. Mayroon daw fire eh. May fire dyan eh. Saan may yung fire? This is now the third time that Jesus showed himself to the disciple after that he was risen from the dead. So may fire dyan sa taas. May fire. Saan may fire? Sa taas. Lulutuin sa yung fire of coal there and fish later on and bread. Bawat isa may tinapay, bawat isa may isda. Ibig sabihin, mayroong participation bawat isa. So, maganda. So, dito sa 1 Corinthians 15. Okay, may tanong na lang. Ang tanong ko kasi, sino yung disipulo na kasi hindi tinangalanan kung sino eh. One of the disciple. Kasi sa John de Villavit. Anong patunay natin na si John de Villavit? By love eh. Ano ba yan? Ha? Karina. Binanggit. What a disciple by love. 15 minutes, sasagutin ko na. Okay. Ayun lang, wala kayong tanong. Ipatay mo to 15 ha, baka lumangkas ka. Kaya mo lumalangkas siya 16. Maganda to. Kasi ano to eh. Parang related to doon sa resurrection of the dead. Tapos i-record mo. Permanent, ang disipulo na yun, ganito,
Yung disipulo, hindi na pangalanan ha, Nag-record ka na ulit? sinabi kay Pedro, yung